Yan, good morning mga ka-DIY natin. Kamusta ang araw nyo? Meron ulit tayong gagawin dito kay Black Mamba sa Griffin 180 natin. At shoutout sa lahat ng mga Griffin, Falcon, and Samurai owners dyan nationwide. So siyempre, di natin patatagalin. Ang gagawin natin ay subukan natin na i-check yung wheel bearing, rear wheel bearing sa Griffin 180 natin kung okay pa. Kasi kadalasan ito ang issue sa ibang naka-Griffin. Wala daw grasa, pero tingnan natin kung lagyan na lang natin ng grasa or papalitan natin. So ito yung pang Griffin 180, yan ang sakto pang Yamaha 6303. Yan, sa mga nagtatanong sa nag-PPM DM sa akin, nagre-request kung ano po ang pwede na rear wheel bearing sa Griffin 180. Ito po. Okay, so makikita nyo 6303 pang Aerox. Tapos, meron din tayong brakes na gagamitin. Item, kulay blue. Synthetic na yan. Tapos ito yung mga gagamitin natin. Okay, kasi tatanggalin natin yung tambucho muna. Tatanggalin din natin yung gulong. Tsaka yung swing arm. Yan. Itong tambucho. Tanggalin mo natin yung head bolt doon. Tapos ito. Tapos yung arm. Tapos itong shock. Tapos gulong. Tapos muna natin. Pero dito sa pagtatanggal ng gulong, ingatan nyo itong oxygen sensor, yung wire niya baka papatid. Masisira yan. Lubugan natin size 10mm. Kaya nito, dapat malamig. Yan para hindi walang straight. Ito. Tanggalin natin sa size 13. Ilugan ko na rin sa baba. Mas maganda, tanggalin nyo to. Kung gusto nyo. Kusina. Para yaman lang din na pwede nyo nung pinturahan pag meron kayo nung high-tech. Kulay black pati. Baka masiraan kayo ng impact thread. Ganda itong impact thread ko na pinapadali niya yung trabaho. Yan. Ito yung brand. Tapos ito yung bolt niya. Yung taas masyado, grabe. Tapos ang maganda dito, makikita mo. Yan. Kung ilang lopa-lopat na siya. Tapos may mode din siya dito mga ka-DIY. Kaya nyo lang yung manual, may mode naman to. Yeah, so sa mode niya nakalagay low, medium, high. Yan. Pero pagka gumagamit kayo nito, wag yung dire-diretso. Pagpahinihin mo rin pagka ayaw talagang ma-open, babaran mo, tapos pahinihin mo. Okay? Kasi para hindi masira agad ito. Tapos tuloy na natin. Yun. Ganun lang. Sa lahat ng mga bolt, testingin mo sa mga range mo kung ano yung size, bili mo ng socket. Dalawa yung impact thread natin dyan, may pang light, may pang hard, pang medium. Ito yung heavy duty. Videos tayo nito, hanapin nyo lang sa YouTube saka sa Facebook ko kung paano magpalit ng brake pad at kung anong brake pad para dito sa rear. Tapos kung paano mag-cleaning nito. So, hindi natin gagawin yan sa Tapaludo. Hindi mo i-video. Binibideo natin kasi may mga nagre-request para sa inyo to. Yan na. Check mo muna. Washer. So, tanggalin na rin natin ito mga kadiri. Yan, size 8. Pag gumagawa ka nito, gilid mo lang. Yan. So, pag wala ng mga bolt, washer, dahan-dahan tanggalin. Actually, ganito din po ang
procedure kung magpapa-vulcanize kayo o magpapalit kayo ng gulong, ganito rin po ang gagawin ninyo. Sa mga nagtatanong kung paano magpalit. Ito yung sinasabi ko mga kadeway na gagrasahan natin or papalitan natin. Ang symptoms nito, parang maingay na. Maingay tapos parang may umuugong. Sign ng sira ng bearing pag may ugong. Ganun. Depende kung saan bearing, sa transmission bearing or gearbox na tinatawag or sa wheel bearing. Okay? So, ito yon. Yung wheel bearing, dito yan. So, pag okay pa naman, gagrasahan lang natin. Ganito na naman magbaklas niyan eh. Tatanggalin mo yung oil seal. Itong dust seal pala. Dust seal pala ang tawag ito. Sorry po. Dust seal po yan. Tahan natin. Yung sa atin, may grasa pa naman. Kaya sa nagre-request para sa ito, kahit na hindi pa ako magpapalit, maintenance lang yung gagawin natin. Itong March 20, isang taon ng Griffin 180 natin, of course si Black Mamba. Ganito din po ang procedure kung magpapalit ka ng disc brake or disc pad. Tatanggalin natin ito. Ayun. Diba, nailabas natin. Napakahirap pagka nabutasan ka, ang gagawa sa'yo, walang proper tools. Baka may mali-mali, sisira lahat to. Diba? Matrabaho talaga. So dapat magpagawa ka ng ganito, yung sa gawaan ng mga gulong ng 4 wheels. Or kung magpapagawa ka naman sa mga vulcanizing, yung mga typical, usual, yung pang interior, ingatan mo, baka masira nila. Papalit tayo ng dito, primary gear. Kasi ang nito 1655 yung niya, combination gear. Yung gear combination niya. Kasi lang basic lang, di ba? Magpapatagal lang kung vlog natin. Iisa na rin natin to. Tapos ito, pinturahan ko na rin. Tanggalin ko na lang din to. So, gagawin natin kasi pag tatanggalin natin to, iikot-ikot tong yung wire niya, baka maputulan tuloy. Sabi natin, tanggalin na lang natin to. So, tanggal natin yung mga bolt dito. Hindi ko na ituturo sa inyo to kasi meron na tayong mga separate videos nito. Basta yung mga tornilyo lang dito. Importante dito. Yan. Ngayon kung hindi hanapin natin yung socket dito. Ayun yung socket niya. Kung mapapansin nyo, inangat na natin to yung relay ng starter natin. Tapos yung mga relay, tapos yung wire dito natin nilagay. Sa mga gusto magparibalot ng mga motor nila, napaka-importante ito kasi ito ang issue ni Griffin, medyo mahina yung mga wirings na ginamit, so pabalot nyo na pagkakuha ninyo. Okay? Huwag nyo nang patagalin kasi mostly dito ang nasisira. Napaka-importante pa naman ng mga wire supply yan. Nagre-rebalot kami dito. Schedule lang natin, mag-PM kayo. Okay? So tanggalin natin yung socket. Hanapin mo lang, galaw-galaw mo lang. So yung socket ng oxygen sensor. Yan. Yan. So kailangan na ingatan to. Makita niyo may reference kayo, 1 year na nagamit. Ganito yung itsura ng muffler. Sa mga nagtatanong pala kung anong code, ito yung code natin. Oxygen sensor. Yan. Para makita nyo. Search nyo lang sa Google, Shopee or Lazada yan. Pinturahan ko na lang dito. Meron tayong pabintura dyan. Ito yung gagamitin natin. High temp. Any brand, walang problema kung anong brand, basta high temp. Pero ito isa sa gamit ko. Tsaka yung Bossni. Yan. Kasi pagka hindi high temp yung ginamit mo, malulusaw lang. Itambot yun to, napakataas yung Fahrenheit ito. So ayun mga ka-DIY, sa part na to, although medyo okay pa naman yung bearing natin, na-check ko naman, yan, wala namang masyadong alog pa. I-re-regress ko lang to supposedly. Kaya lang, pagkita ko na lang sa inyo, kasi kahit na i-re-regress ko to, dito lang yung mariregress ko na banda. Itong nasa ilalim, hindi ko mariregress kasi hindi nakalabas yun, ito nakalabas. So ang gagawin natin, para na rin sa mga manonood natin, para matulungan ko kayo kung paano magpaklas nito, wala tayong proper tools.
Pero mas maganda kung meron kayo nung torque, yung apoy, pwede nyo tong painitan kasi ang bakal habang umiinit nag-expand yan, lumuluwag para mas madali nyong mapalabas pagka pupukpukin nyo palabas. Pero ang proper tools dito yung puller mas maganda. Pagka papalabasin nyo to, pupukpukin natin to, make sure na yung pupukpukin natin yung part lang na may bakal. So ito size 24. So dito yan. Yung sa part ng ganito. Ito. Hindi dito mismo sa may takip. Dito mismo yan, oh. Tamang tama. Okay? Diyan natin pupukpukin. So ito yung kasukat niya. Dito naman, pagka ibabaon na natin yung bearing, pag ipapasok natin yung bearing, ito yung pwede. Nasakit. Size 36. Pero ang ginawa natin ay pinort na natin. Pinort natin to kanina. Sa labas, huwag kayong magpuport sa loob, sa labas. So kahit naman hindi mo ipuport to, pwede naman eh. Ito naman. Buksan na lang natin ito mga kadel. Ako dito, Indonesia to, pero made in Taiwan. Yan. Pero dito, Indonesia. Yan. Bago to, mag-Aerox. Yan, papansin nyo. Made in Indonesia. 6303. Yun yung code niya. NTN brand. Mga ganun. Yan. Ito yung tinutuklap para ma-regrease natin. So, bago natin to sa salpak, i-regrease pa natin to. Yan o. Tamang-tama lang. Saktuhan lang yan mga kadel. Kahit paikot yan, saktuhan yan. So, ito yung pwede nating magagamit pagka papasok na natin to dito. Ayan. Bagong-bago. Sa grasa, mura lang po ng grasa. At anytime, pwede ka makabili. Itong bearing, mahirap magpalit. Pagka hindi mo pala magpalit, syempre, papagawa mo sa labas, maglilibor ka pa niyan. Kaya ako to tinuturo sa inyo, kaya tayo nag-DIY para makatulong, libre. Free tutorial mga ka-DIY. Ingat lang po kayo, kasi baka mali yung paggawa ninyo. Ayan, sarado na natin. Linisin mo lang. Tapos ipantay mo yung dust seal po yan, para hindi makapasok yung mga buhangin, dust, ganun. Okay na. Yan, wala talagang kaalog-alog to. Wala kang mararamdaman na alog. Buong buo pa to. Unlike dito. Ito may alog na to eh. May play na siya pero hindi pa naman ganun kalaki yung play. May alog na nga lang. Papansin nyo yan eh. Yan o. Yan o. Yan o. Yan o. Yan o. Narinig niya? Ayan. Oh, yun. Yun yung alog na nag-uumpisa na siya. Yan gagawin ko sana, i-decrease ko. Kaya lang, yaman lang din na gusto nyo mapanood, nag-request kayo, ginawa ko na. So pag ano nyo to, ito yung stock. So nakalagay dyan sa stock yung code GNU. Yan yung part number niya. Ay, ito pala yung part number 6303. So same lang din, 6303 lang din to. Yan, 6303. LU, ito naman is H. RSH. Ito naman. Okay na. So pag i-regress nyo naman to, yung stock, ganyan lang. Tinuntiin nyo lang sa pinakagilid. Ayan o. Alawang na mga ka-DIY. Wala na. So pag i-regress nyo itong stock, huwag yung lalagay nyo agad ng grasa. Linisan nyo pa yan. Kailangan yung linisan. Tapos pag nalinisan nyo, saka nyo lagyan ng grasa. Degreaser, mas maganda. Ito yung kasi pag nag-motor wash kayo o nilulusong nyo sa baha, ganyan yung mangyayari. Yan. Okay, so tinuruan ko na kayo. Yan. So yan, ibabalik naman na natin ito mga ka-DIY.
Ito. So yung link nitong lagay ko na lang sa description below sa YouTube channel natin at syempre sa Facebook page natin sa Comsec or sa comment section. Alam niyo na, ambassador tayo sa ni Shopee. Kunting tulong lang po. Pati ito. Isa natin. Degreaser yung palinis natin. Lakas nito makalinis oh. Tanggal agad yung kalawang. Nag-accumulate kasi ng kalawang ito mga ka-DIY. Yung putik kasi yung alikabok mapasok dyan, tapos pag mumotor akwas ka, nababasa, nagkukos ng kalawang yan. Yan. Tapos syempre punasan natin. Yan. Grabe yung degreaser, pati pintura tanggal. Imagine mo yan. Ganyan kalupit yung degreaser natin. Tapos pagka malinisan natin to, lagyan natin ng konting grasa para maganda yung pasok, yung hagot ng bearing. Hey, Boss Joey, daya ka boss, bumiyahe ka mag-isa sa Baguio, hindi mo kami nantay ni mga tropa natin. Hindi, nalinis oh. Ayos. Safe. Actually, CVT cleaner yan. Gawang Pinas pala to. Hindi pwede na tabingi yan. Dapat diretso. Ibig ko sabihin yung balance niya. Yung alignment niya. Kasi pagka ganyan yan, pinasok nyo, mahirap po niya ipasok. Baka mapasagan kayo. Dapat pantay. Pantay nyo muna bago nyo ipasok. Tapos, pupukin natin dahan-dahan lang to. Mas maganda, meron kayo nung rubber mallet. Meron ako, hindi ko na mahanap eh. Yan. O, di ba? Tapos, yan. Huwag ka magmadali. Tignan-tignan mo. Yan. Pasok na mga ka-DIY. Malapit na. Yan. Yan. Bug na. Malapit na. Check natin dito. Yan. Tingnan natin kung pantay. Ang importante kasi dito, may babaon natin o may lalagay natin yung circlip. Kasi ito yung kanal ng circlip oh. Kaya dapat yan mailubog natin at mapalabas natin yung daanan ng circlip. Okay? So, basic. Basic sa may alam. Ayan, sa nagsasabi sa mga basher natin na puro kalokohan daw yung ginagawa natin. Tingin nyo, kalokohan ba to? Nakakatulong ka sa kapwa mo. Yan o. Natututo sila na magka-DIY, nakakatipid sila, natututo pa sila, di ba? So yan, lagay na natin yung circlip. Kahit sang harap nito, walang problema. Importante mailagay natin. So ayan. Kaya may pasok natin ito. Yun. Yun, pumasok na mga ka-DIY. So okay na. Tapos ikutin natin. Ikot natin yung circuit. Yun, pagka umikot na yan at hindi na siya matanggal, ibig sabihin tama yung pinagawa natin. Okay na yan. Tignan nyo yung sa may kanal kung tama yung pagkapasok. Full goods na yan. Mabalik na natin to. Tignan mo, pininturahan na rin natin. Gagawin natin, linisan na lang natin to, tapos lagyan din natin sa braso. Yan. Ito. Linisan natin ganyan. Oh. Yan, brusin natin to para yung mga makapit tanggal agad, para tanggal yung kalawang. Yan, ilinisan na rin natin to. Ito, make sure na nakabaon to dito lagi. Kasi yan yung breather ng gearbox sa transmission. Abangan nyo mga ka-DIY, magpapalit tayo ng magre-regear tayo dito para mas mapalabas natin yung top speed niya.
Kasi yung stock nito ay 1655. So baka tataasan natin, either maglalagay tayo ng magpapalit tayo ng primary gear 17 or 18. Okay, abangan nyo para magkaroon kayo ng idea. Paikutan natin. Ang kagandahan dito sa grasa na to, masyado makapit. At ito mga to, grasahan natin to. Yan. Picture mo. Dagdagan na lang natin mga. So ayan, binalik na rin natin yung oil seal ng mga kadaywa. So kabit na natin. Make sure na hindi nyo mapagbabalitaran ha. Ito. Yung mga grasa, punasan na lang natin yan mamaya. Ayan. Tignan natin tong bolt nya. Pati yung washer. Huwag nyo kakalimutan. Hindi naman natin hihigpitan. Para lang mailapat natin dito. Kasi pag hindi natin ito pinasok dito na maayos, hindi natin mailapat. Kaya pa yan. Sunod natin dito sa may babaw. Yan. Ito yung mga bolt nya. Yan. Tapos lagay na rin natin tong dito. Share na size 10. Yan. Make sure na lumabas. Ayos na. Tapos imagine mo, ganun lang kasimple gumawa to, di ba? Mahirap lang talaga pagka sa umpisa. Yun, ayos yung pinagawa natin. Di ba? Siya na lang. Kontrahan nyo to para hindi siya umikot. Pag hindi na umikot yan, okay na yan. Para hindi masira. So ayan, next thing na gagawin natin, break natin tong caliper. Ito yung bar sa caliper. Sukat niya. Dalawa to. Hanapin natin yung isang tornilyo niya. Mamaya ko na lang ilagay yung sa kabila yung may dito kasi kailangan ko pang i-align yan. Lagay muna natin yung tambucho. Tapos ito. Ito yung pininturahan natin, minintindi natin kasi makalawang na yung mga dito niya, yung pinag-ispatan. So ayan, malinis na. Nubos natin yung isang spray paint. Okay? Tapos binamay na rin natin ito. Pero kulang pa, ulitin na lang natin. So importante, napakita namin sa inyo na kahit na muffler, kailangan i-maintain natin at lagyan natin ng high temp. Kasi isang taon na rin to. So lagyan na natin to. Lagyan na natin. Nahin natin doon sa may silong. Kasi ito yung exhaust gasket, muffler gasket doon sa may head. Pasira na rin, no? Kailangan na rin natin palitan. Kaya lang yung sa akin, maliit eh. Nandiyan eh. Ilagay. So kailangan na ikabit natin to doon, balik natin kasi kung wala to singaw or may backfire, isingaw doon yung hindi makatakbo yung motor. Ayan, higpitan natin, unahin to na mahigpit bago doon sa may tambutso. Yan, so pagka magbabalik kayo ng muffler, pag tinanggal ninyo syempre, pagka ibabalik nyo na, huwag nyo munang lalagay yung mga bolt dito. Dito muna kayo mag-start sa may head bolt. Ngayon, pag nilagay nyo na yung head bolt or before yung muffler, yung muna, yung gasket, muffler gasket, tapos yung head bolt, huwag nyo pang masyadong hihigpitan yung head bolt kasi hindi ito magtatapat dito. Yung tamang
hindi lang malalaglag yung muffler para may allowance kayo. Pero ganito, tabingi. So ipinasok pa namin na maayos yan bago namin higpitan. Yun na lang. Kasi pag masobrahan mo to, makapulas rin. Yan. Tapos balik na natin to. Sensor, yung socket niya. Mana. Ginamitan natin ng alambre para mahina natin pataas. Kailangan kasi natin ito may balik na maayos para hindi mag-check engine at saka maganda yung andar niya. Yan. Ganda. May pre-play oh. Kahit na kunti lang. So ito yung lalapat natin. So gagawin natin dito mga ka-DIY, pangit yung preno niya. Gagamit natin para hindi magalaw yung caliper. So ang gagawin natin dyan, ipapaanda rin natin, tapos biglang preno. So eh mga ka-DIY, natapos na rin natin na calibrate yung ano natin, na align yung brake pad natin. Napaka-importante yan. Harap at likod, mayroong proper dyan na pag-alignment kasi mali yung ano niya. Yung parang may maririnig ka na kumikis-kis at the same time walang free wheel. Ibig sabihin umikot siya pero pilit kumakapit yung brake pad. So umaandar ka na, nakapreno. Diba? So yan yung proper na ginawa natin. So pag maano mo yan, dapat paiputin mo, mas maganda revolution mo, tapos biglang preno. Huwag mong bipitawan, tapos higpitan mo to. Itong dalawa na to na bolt. Even yan ha, ibig sabihin pantay. Pag ipitan mo to, 1:1 ratio, 1, tapos dito, tapos ganun din, pabalik-balik hanggang umano na to, hanggang mahanap mo na yung tama. Yan, paikutin ko, walang masyadong pwersa. Yan o, diba, may free wheel siya. Yan. So, okay na yan mga ka-DIY. So, sa mga nagtatanong kung ano yung pwede dito na rear wheel bearing, sabi ko na kanina, pang Aerox po, 6303, yung code, any brand pwede, basta mas maganda, original ang kunin ninyo. Katulad ng nilagay natin, original yan. Kung paano po mag-repack, na panood na rin, pinakita ko na rin sa inyo. Share nyo itong video kung nagustuhan nyo para makatulong sa iba. At syempre, mag-like and follow ka sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. Mag-comment ka sa Comsec sa Facebook, sa YouTube channel. Magtanong lang kayo, mag-request kayo kung pwede natin magawa ng paraan. Nagawa natin ng paraan para magawa natin yung request video nyo para sa DIY. Yan, testingin natin sa labas kung tama yung pinagawa natin. Very smooth na yung gulong niya mga ka-DIY. Ang ganda nung dispatch niya kasi hindi na siya magalit. Maganda yung bearing na nabili natin. Tatesting natin. So far okay naman, ang ganda mga ka-DIY. All goods. All goods. Napakaganda. So sa mga gusto magpagawa dito sa Pangasinan, tara, PM nyo ako, gawin natin sa inyo. Yung malagato, maganit. Yan, abangan nyo sa susunod yung gagawin natin na maintenance uli. Maglilinis tayo ng dito. Ito natin. Magneto. Tatanggalin natin itong radiator para ma-check natin yung fan at yung magneto, makalawang na rin yan. So sa katagalan, lilinisin din natin yan. Okay, abangan nyo din ha. Ingatan po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPT, dalawa lang pamili ng DIY, do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. So ayan, maraming salamat. Ito, Kadrupid Agluar, and Burn Times, signing off.